tatanungin ka ng Diyos, bakit mo naman binali yung mga salita ng nasa banal na kasulatan, Claire Castro? Ano sasagot mo? Next question, please. Yung gagawin mo ang lahat, masira mo lang ang isang tao. Kahit magsinungaling ka, wala ka ng pakialam. Kahit mag-fake news ka pa, wala ka ng pakialam. Kahit hamakin mo na mismo ang salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan, ay hahamakin mo din. Ganyan ang ginawa ng kagalang-galang na si Yusek Claire Castro. Dito sa kanyang live ay topic niya yung pagmumura ni Pangulong Duterte. Kaya nga, ang sabi niya sa title niya, Hanilet Avancenia, bakit naman Lord? Sino ba ang Diyos ni F.P. Duterte? So, sabi niya, parang ang context nito ay, teka lang, wala kang karapatan, Hanilet, na tumawag kay Lord. At bakit idinadamay mo si Lord? Si Pangulong Duterte nga, minura niya maging ang Diyos. Kaya napadpad siya dito sa Matthew 34 to 37 ng KJV, King James Version. So dito ay twinist niya, mga kababayan, yung mismong Biblia. May ipasok lamang niya yung kanyang naratibo na masiraan lamang, pagmukhain lamang na napakasamang tao si Duterte dahil mura siya ng mura. Maging ang Diyos ay minura na niya. Pero ito sablay na sablay kasi iba naman ang sinasabi ng sitas na to ng Biblia. Hindi ka ba nanginginig sa ginawa mo? Maipasok mo lang yung evilness mo. Ginamit mo pati ang banal na kasulatan. So pakinggan natin to guys at explain natin mamaya. Ano ba ito? Tinapik na ito ni Kayo, tinapik na ito ni Teacher Mark, ni Attorney Libayan. Pero syempre gusto nating pagkakitaan, kaya ituloy natin ito. Swear. But I say unto you, swear not at all. Neither by heaven. Grabe, Hanilet. Grabe, Hanilet. Ay, grabe, Hanilet. May paganyan-ganyan pa siya. Ulitin ko nga, ang sarap kasing pakinggan. Yung panti-twist niya dito. At hanggang ngayon hindi pa niya to kinokorek. Banal na kasulatan na to. But I say unto you, swear not at all. Oh. Neither by heaven. Grabe, Hanilet. Grabe, Hanilet. May paganyan-ganyan ba talaga siya? Oh, naintindihan mo ba yung binabasa mo, Yusek Claire Castro? Diba, unang-una, minura na ni dating Pangulo Duterte ang Diyos. Minura niya ang Diyos. Pagmumura ba ang sinasabi ng sitas na to? Ang Diyos na nag-create ng heaven and earth, nag-create kay Adam and Eve. Minura niya na. Pati ang ba't napapakamot ka? relihiyon. Pati relihiyon. Sige, bigyan na Tapos natin ngayon, lahat yan. nagtatanong ka kay Lord, bakit? Sige, bigyan na natin lahat yan. Paano yung mga di umanong namatay? Sino dapat managot dun? Sige, ibigay na natin lahat yan. Maraming pinatay si Duterte. Diba? Dapat tanong mo yun. Ngayon, nawala na yung galit nyo, pero nagsuswear kayo, nagka-curse kayo. Nagsuswear kayo, nagka-curse kayo. Yan ba ang ibig sabihin ng sitas na yan? Puntahan natin yung robot na yan. Yan. Explain verse in layman's terms, sabi ko. Sure, Matthew 5:37, 34 to 37, explained in simple everyday language. Ito yung sinite niya Matthew chapter 5 verses 34 to 37. Sabi dito, Jesus is saying, uy, si Jesus pala ang nagsasalita. Ang kapal ng pagmumukha mong i-twist mo yung salita ng Panginoong Hesukristo. Hindi ka ba nanginginig dito, Claire Castro? Ito sabi niya, do not make promises or swear oaths
Not even by things like heaven, earth, or important place like Jerusalem. Why? Because those things belongs to God, not to you. Meron bang pagmumura na sinasabi dito? Nakabasa ka lang ng swear, ay pagmumura na yon. Hindi po yun ang ibig niya sabihin. Itagalog natin para mas maganda. Eto, sure, sabi niya. Here is Matthew 5:34-37, translated in Tagalog in a simple and conversational way. Pag ito hindi mo pa rin naintindihan, aba ewan ko. Ngunit, sinasabi ko sa iyo, huwag na kayong manumpa, kailanman ay panunumpa. Pangangako pala yung swear. Kaya pala merong ganun, I swear to tell the truth and nothing but the truth. Ay ganun pala yun. Hindi pala pagmumura yung Bible verse na binasa mo. May pahid mo lang talaga. Maipakita mo lang sa mga bobo mong mga viewers na yung pagmumura ni Duterte ay nasa banal na kasulatan. 34-37 ng Matthew. Hay! Hindi sa langit dahil ito'y trono ng Diyos. Hindi rin sa lupa dahil ito'y kanyang tuntungan. Hindi rin sa Jerusalem dahil ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag kang manumpa sa iyong ulo dahil wala ka namang kapangyarihang paputiin o paitimin kahit isang hibla ng iyong buhok. Sapat na ang oo kung oo at hindi kung hindi. Ang sobra paroon ay nagmumula na sa masama. Sa madaling salita, huwag nang manumpa. Ay panunumpa pala yun. So anong tawag mo sa mga taong nagtutwist ng banal na kasulatan? Ha? Putang ina. Anong tawag? Masamang tao. Ay, deceiver. Parang ganon. So, balikan natin yung video ni Claire Castro, ha? Yung pagkakaintindi niya ay sablay. Sablay na sablay. Diba, unang-una, neither, ano ba yan? Tira. Oo, balik natin dito. Not to swear. Oo, not to swear. Huwag ka magmura. Yung pagmumura ang swear na sinasabi diyan, hindi pagmumura. Pangangako. Panunumpa. But I say unto you, swear not at all. Oh. Neither by heaven. Grabe. Hanilet. Hanilet. Parang nakapuntos. Gustong-gusto ko yun. Balik natin. But I say unto you, swear not at all. Oh. Neither by Ay, Hanilet. heaven. Grabe, Hanilet. Grabe, Hanilet. Grabe, Hanilet. Ay, tinitwist ko na yung salita ng Diyos para masiraan lang kayo, Hanilet. Grabe, Hanilet. Twist niya yung words ni Jesus para lang masiraan kayo. Grabe, Hanilet. Balik natin sa kanya yung title ng kanyang Bakit naman, Lord, ang ginamit mo, Claire Castro? Bakit salita mula sa banal na kasulatan? Hindi ka ba nanginginig dyan? I-correct mo na to, may panahon ka pa. Kasi pag nategi ka, sorry, pero hindi naman sana, na hindi mo pa kinukorekto, binalasubas mo yung salita ng Diyos para lang makapanirang ka. Baka pag nauna ka sa amin, tatanungin ka ng Diyos, bakit mo naman binali yung mga salita ng nasa banal na kasulatan, Claire Castro? Ano sasagot mo? Next question, please.